Una sa lahat, budol alert! Ang tinderang kausap ng lalaking yan natangayan ng 17,000 pesos sa kanyang digital wallet. Ang mga salarin, dalawang scammer na nagpanggap na customer. Ang buong detalye, abangan maya-maya dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, bukas daw na tumakbo ulit bilang mayor ng Davao City. Alice Go, kailangan ng temporary restraining order sa kanyang perpetual disqualification para makatakbo sa eleksyon. Police Station Chief sa Cagayan de Oro, patay sa pananambang. Pagawaan ng muebles, nasunog sa Taytay, Rizal. Mga katabing establishmento, nadamay. Sa Happy Weekend, silipin ang isang pasyalan sa San Fernando, Pampanga na patok ngayong Burmans. At Andre Brillantes, may VIP treatment nga bang natanggap sa concert ng film pop star na si Olivia Rodrigo? Ipinagpaliban ang repatriation ng higit 30 OFW sa Lebanon dahil sa tumitinding bakbakan ng Israel at grupong Hezbollah. Kung hindi nalalala ang sitwasyon, posibleng sa huling linggo ng buwan mapauwi ang mga naiipit na Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Halos gabi-gabi na raw nakaririnig ng pagsabog ang mga kababayan nating nasa Beirut, Lebanon. Wala pa rin kasing puknat ang bakbakan ng Israeli forces at grupong Hezbollah. Dahil sa tumitinding gulo, alert level 3 ang estado sa Lebanon. Ibig sabihin, nakataas din ang voluntary repatriation sa mga Pinoy. Sa Beirut, nagtayo na rin ang evacuation center ang Filipino community. And one of the pick-up point is Tres Marias office, yung sa amin, it can hold up to 150 to 100. Nitong October 2 at 4, kanselado ang repatriation flight ng 31 Pinoy dahil pa rin sa gera. Kung hindi lumala ang sitwasyon sa Beirut, posibleng sa mga huling linggo ng Oktubre itutuloy ang repatriation program. We'll just surmise that there are some Hezbollah followers hiding now in other areas, and ganun pa rin. There's still some reports of strikes in southern Lebanon and in the Bekaa Valley. Ongoing pa rin po. Sa ilang bahagi ng Beirut, pahirapan na rin umano ang supply ng kuryente. Kasi the government cannot supply adequate of electricity. At the most, they can supply 30 minutes to 1 hour. So you will have to rely on generators and other services supplied by private sources. Sa impormasyong nakuha ng News 5, 110 na Pilipino ang ire-repatriate ng Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa ito sa chartered flight na inaayos na rin ng Department of Migrant Workers. As of October 6, nananatili sa 1,544 ang mga Pilipinong nagpalista sa repatriation program ng pamahalaan. Tingin kasi ng Department of Foreign Affairs, bukod sa hindi maiwan ng karamihan ng mga Pinoy ang kanilang trabaho, may mga lugar na hindi naman daw apektado ng gyera. Even in Beirut, the capital, you only have one neighborhood na tinitira ng Hezbollah. It's like one barangay in Parañaque, Barangay San Isidro in Parañaque, and then you think the whole Metro Manila tinitira. So parang hindi naman ganun yata yon. Nasa 11,000 ang bilang ng mga Pilipino sa Lebanon na karamihay mga domestic worker. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, mga kapatid, siguraduhin nyo pong secured ang inyong mga online bank account at digital wallet para hindi po mabudol. Kasi isang tindera sa Quezon City ang natangayan ng 17,000 pesos ng dalawang lalaking nagpanggap na customer. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Miyerkules nang makunan sa CCTV ang nakapulang lalaking yan sa tapat ng isang tindahan sa Quezon City. Nagpapakash in daw ang lalaki sa kanyang digital wallet. Binilang niya pa ang pera saka ibinayad.
Ayon sa may-ari ng tindahan, kinutuban na siya nang magpumilit daw ang lalaki na piksyuran ng screen ng kanyang cellphone. Sunod-sunod na picture hanggang nag-pop up na yung notification na nandun na yung OTP, na picturean niya rin. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nakabisikleta ang huminto sa harap ng tindahan. Magpapa-cash out naman daw ng 1,000 pesos. Pero matapos may abot ang pera sa lalaki, laking gulat niya nang makitang nalimas ang 17,000 pesos na laman ng kanyang digital wallet. Labis ang panlulumo ng 68 anyos sa tindera, lalo't may paglalaanan na raw dapat ang pera. Galit. Hindi mo maano, talaga nanlamig yung buong katawan mo, nanginginig ka na parang babagsakan na ba, parang ano. Siyempre yung saglit na saglit, yung 17,000 mo, nawala. Pantuition pa ng apo ko yon dahil sa UA, mag-tuition ng sa akin set. Hinala niya magkasabwat ang dalawang lalaki dahil nakita pa sa CCTV na bumalik ang nakapulang lalaki. Agad nagsumbong sa PNP Anti-Cybercrime ang biktima. Posibleng matagal na raw itong minamanmanan ng mga suspect. Kunwaring nagpa-cash in pero ang purpose talaga nila is kuhain yung user ID at password kung may-ari ng digital wallet. Pag send ng OTP, papalitan na po nila yun. Pag nakita nilang malaki yung pera dun sa wallet mo, yung digital wallet, ay talaga pag-interesan nila. Tinutugis na ang mga suspect na posibleng maharap sa kasong computer-related fraud. Paalala naman ng otoridad para hindi mabiktima. Dapat doble-doble para kahit ma-access yung una, hindi na lang mapapasok yung pinaka kung gusto nilang kuya, which is yung pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Iba't ibang personalidad at re-electionist din sa lokal na politika ang naghain ng Certificates of Candidacy ngayong linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Kulang ang isang termino. Yan ang igingit ni incumbent Valenzuela Mayor Wes Gatchalian sa usaping pagpapatupad ng kanyang mga plataporma. Kaya kanina sa ilalim ng Nationalist People's Coalition, formal na siyang naghain ng kandidatura para sa kanyang ikalawang termino. Sa totoo lang ho, para sa akin, ang 3 taon po bilang isang bagong mayor ay talagang medyo maiksi ho. No? Ang aking pangarap na ang Valenzuela City ay hindi lang ho maging kilala bilang industrial city, but maging livable city. Hopefully po, pag tayo po ipagbigyan muli ng tiwala ng taong bayan. Pangako niyang paigtingin pa ang mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, infrastructure at ecotourism. Pero bukod kay Wes, papasok na rin sa politika ang kanyang kapatid at negosyanteng si Kenneth Gatchalian na tatakbo namang kinatawan ng 1st District ng lungsod. Sakaling manalo, 4 na Gatchalian na ang nasa gobyerno. Nakaupo kasi ngayon bilang senador si Win Gatchalian habang kalihim naman ng Department of Social Welfare and Development si Rex Gatchalian. Kamara naman ang target ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa eleksyon. Kasunod yan ng formal niyang paghahain ng Certificate of Candidacy bilang 1st District Representative ng Marikina. Nangunguna sa mga prioridad niya ang muling pagpapasigla ng shoe industry sa lungsod. Naghain na rin ang anak ni Senator Raffy Tulfo na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo para sa kanyang ikalawang termino. Kasama niyang naghain si Senator Raffy at ang ina na si ACT CIS Representative Jocelyn Tulfo, gayon din si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Naghain naman ng kandidatura bilang 6th District Representative ng Angat Bulacan ang 25 anyos na si Jad Racal. Siya ang pinakabatang tatakbong kongresista sa lalawigan. Nagtapos daw sa kursong Export at Business Management si Jad. Advokasya niya na tulungan ang mga mamamayan na magkaroon ng pangmatagalan na trabaho. Pagiging alkalde ng Santo Tomas, Pampanga ang tatakbuhin ng negosyante at aktor na si Raymond Ronquillo. Kilala siya bilang Raul ng Batang Quiapo. Running mate ni Raymond ang kanyang ina na si dating Mayor Gloria Ronquillo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Bukas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ulit sa pagkaalkalde ng Davao sa 2025 midterm elections. Sinabi niya yan sa isang press conference kagabi sa Davao City dahil daw umano yan sa panawagan ng mga Davaoenyo
At kung tumakbong alkalde, ang anak niyang si incumbent Mayor Sebastian Duterte daw ang dapat maging vice mayor ni Digong. Is it a public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community, Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Sige, masayo tayo. What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Tila isinara naman ni Duterte ang posibilidad na tumakbo siya para sa isang national position kahit papasok siya sa survey ng mga senatorial bets para sa midterm elections. Giit ni Duterte, may edad na siya at hindi na niya kaya. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Matatanda ang unang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit sa pamilya Duterte, gusto raw munang siguruhin ni Baste na muling tatakbo bilang alkalde ng lungsod ng ama bago desisyonan kung tatakbo siya bilang senador sa eleksyon. Samantala, kailangan daw ng Temporary Restraining Order o TRO ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa ipinataw sa kanyang perpetual disqualification sakaling maghain siya ng Certificate of Candidacy. Una nang sinabi ng COMELEC na tatanggapin pa rin nila ang COC ni Guo kung sakali. Pero posible pa rin makansela ang kanyang kandidatura dahil sa ipinataw na perpetual disqualification ng Office of the Ombudsman. Maliban na lang kung makakakuha si Guo ng TRO mula sa Court of Appeals. Matatanda ang sinabi ng abogado ni Guo na plano niyang maghain ng kandidatura sa pagkakaalkalde ng Bamban sa mga susunod na araw. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 20,000 kilong sibuyas sa Maynila noong Huwebes. Ayon sa BOC Port of Manila, walang kaukulang sanitary at phytosanitary import clearance ang mga sibuyas. Kaya agad silang naglabas ng warrant of seizure and detention para sa shipment. Mula raw sa China ang mga sibuyas na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Abiso naman sa mga customer ng Maynilad, mag-ipon na ngayon ng tubig. Naglabas na kasi ang Maynilad ng schedule ng water interruption sa susunod na linggo dahil sa maintenance activities. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mawawala ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila sa susunod na linggo. Sa abiso ng Maynilad, may water interruption sa ilang barangay sa Caloocan simula alas 11 ng gabi bukas hanggang alas 6 ng umaga ng October 12, 11 p.m. ng Biyernes hanggang 6 a.m. ng Sabado naman sa North Bay Boulevard, Navotas. Alas 10 ng gabi naman bukas mawawala ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City. Isang linggo yang tatagal hanggang alas 6 ng umaga ng October 14. Ayon sa Maynilad, magsasagawa sila ng maintenance activities para mapanatili sa maayos na kondisyon ang kabuang distribution system sa West Zone. Gagawin daw ang water interruption sa off-peak hours o sa oras na walang masyadong konsumo para maibsan ang epekto sa mga customer. Payo ng Maynilad sa mga maaapektuhan, mag-ipon ng sapat na tubig bago ang scheduled interruption. Pagbalik daw ng tubig, hayaan muna itong dumaloy hanggang sa luminaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ulat panahon naman po tayo mga kapatid, 2 low pressure area po ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang isa ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, malapit po sa Coron, Palawan. Mababa naman daw ang tsansa nitong maging tropical depression hanggang bukas. Pero may isa pang namumuong LPA sa labas ng PAR, silangan ng Northern Luzon. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo. Sa ngayon, ang LPA sa loob ng PAR at ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa.
Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas. May tsansa rin ng mga pulupulong pag-ulan sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Mindanao. Susunod, ilang gusali at bahay na sunog sa Taytay Rizal. Hepe ng police station sa Cagayan de Oro City patay sa pamamaril. At Anne Hathaway may royal return sa Princess Diaries 3. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Pahirapan ang pag-apula sa sunog na sumiklab sa Taytay Rizal kagabi. Ang isa sa mga rumespondeng bumbero nagulat nang makitang negosyo at bahay pala nila ang nasusunog. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Sumiklab ang sunog pasado alas 8 kagabi sa isang commercial establishment sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa isang pagawaan ng mga pinto at muebles. Nag-umpisa po ang sunog, sir, isang industrial company po. Sash company po. Gawaan po ng mga kahoy, sir. Dahil gawa sa light material ang mga produkto, mabilis kumalat ang apoy at inangat sa ikalawang alarma. Isa sa mga agad na rumisponde ay ang apo mismo ng may-ari ng factory. Pagmamayari po namin, yung shop po namin is Taytay Sas Factory po. Tapos ito po yung lumang bahay po namin. Agad ko naman po nailabas yung lolo ko na kasama ko po sa loob. Tsaka po yung tita ko. Wala naman po kaming naisalbang gamit. Kahit yung mga sasakyan po namin, nasunog po lahat, natupok po lahat. Ayon kay Elzen, hindi niya akalain na ang sunog na rerespondihan niya ay sa sarili na pala niyang bahay. Hindi ko po akalain na mangyayari. Yung mga nasasaksiyan or na rerespondihan ko sa ibang lugar, sa ibang bahay na nangyayari sa ibang tao, sa akin mangyayari. Wala po akong ibang makita kundi yung pamilya ko lang na mailabas po dun sa nasusunog po naming bahay. Kabilang sa mga natupok ang isang flower shop at boutique store na pawang katabi lamang ng factory. Nasa loob kami, kumakain kami. Hindi namin alam na nasusunog na pala dyan sa likod. Nung time na nagsisimulang sunog, nagla-live selling kami. Idineklarang fire out ng 11:49 ng gabi. Inaalam pa rin ang kabuang halaga ng mga napinsala ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nag-amok ang isang babaeng Chinese sa Maynaiya Terminal 1. Biyernes ng hapon na biglang magsisigaw ang babae sa loob ng paliparan. Sinubukan pa ng babae na tumalon mula sa taas ng West Departure Area, pero mabuti at nahawakan agad siya ng airport police. Matapos pakawalan, humiga sa driveway at nag-iiyak ang babae. Sa investigasyon, lumabas na nagalit ang babae nang maiwan ng kanyang eroplano pa Malaysia. Ayaw kasi niyang bayaran ng excess baggage charge na aabot sa 28,000 pesos. Sa huli, pinagbayad ang babae ng penalty bago inirebook ang kanyang flight paalis. Patay sa pamamarilang hepe ng Police Station 2 sa Cagayan de Oro kahapon. Base sa investigasyon, binaril ang biktimang si Police Captain Abdul Kahar Armama sa Barangay Bulua ng nakamotorsiklong salarin. Isinugod siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng gunman na agad tumakas. Kinondena ng PNP Northern Mindanao ang pagpatay sa kanilang kabaro. Mga kapatid, patuloy pong nadadagdagan ang lista ng mga gustong kumandidato para sa 2025 midterm elections. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, sino-sino ang mga nag-file ngayong araw ng linggo? Andre, magandang hapon. Kabilang sa mga naghain ng COC ngayong araw ay isang singer, dating broadcaster, dating COMELEC commissioner at ilang re-electionist. Sakay ng bisikleta, binagtas ni Senator Pia Cayetano kasamang kanyang mga taga-suporta ang Rojas Boulevard papuntang Manila Hotel.
Isinumite niya ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa ika-6 na araw ng COC filing. Kasama ni Cayetano ang kanyang kapatid na si Senator Alan at asawang si incumbent Taguig Mayor Lani Cayetano. Bago yan, buena mano namang nag-file ng COC sa pagkasenador ang singer at abogado na si Jimmy Bondoc. Kasama niya sina Senator Robin Padilla at aktres na si Vivian Velez. Tatakbo si Bondoc sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais ko pong gamitin ng boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Nagsumite na rin ang kandidatura ang dating broadcaster at ngayon ACT-CIS representative na si Erwin Tulfo. Kasama siya sa Senate slate ng Administrasyong Marcos. Nauna nang nag-file ng kanyang COC ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo na tatakbo bilang independent candidate. Kung sakaling manalo, magkakaroon ng 3 Tulfo sa Senado kasama si Senator Raffy. Nangako si Erwin na bababa siya sa pwesto kung wala siyang nagawa sa loob ng 3 taon. If I will not perform in 3 years from 2025, kung awa ng Diyos pala rin hanggang 2028, wala po tayo nagawa, then I'll step down. Hindi ko na po aantayin hanggang another 6 years. Nasa listahan na rin ng senatorial aspirants ang tribal leader na si Junbert Gugayuma, maging ang dating vice presidential candidate Wilson Amad, Sixto Lagare at Ernesto Arellano. Bagaman maulan, hindi natinag ang taga-suporta ng ilang party list groups na nagtipon sa tapat ng Manila Hotel. Sakay ng wheelchair, dumating si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na may iniindang sakit sa paa. Siya ang first nominee ng Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD. We want to push for 5% share of persons with disability in the total budget of all local government units and national agencies, including government-owned and controlled corporations, similar to the Gender and Development Fund. Second, nominee naman ng Epanaw Sambayanan Party List si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Kilalang red tagger noon ng Lumad community si Badoy. There is no disconnect. In fact, you cannot fight for the rights of the indigenous peoples without unmasking the CPP, NPA, NDF. And you cannot fight for our country without fighting against the CPP, NPA, NDF. Balak din bumalik sa Kongreso ng ACT Teachers Party List na layong itaas sa 50,000 pesos ang starting salary ng mga guro. May pasaning naman ang first nominee ng party list na si Antonio Tino kay Badoy. Yan na nga ang outrageous nangyayari na sa party list system. Isang pinaka-konkretong example na kumakatawan si Lorraine Badoy para sa indigenous people. Naghain na rin ng kandidatura ang Pinoy Workers Party List, Abante Pangasinan Ilocano at Unyon ng mga Gabay ng Bayan. Kasama rin sa listahan ang Edu Aksyon at SSS-GSIS Pensionado Party List. Kumpara kahapon, mas kaunti ang mga naghain ng kanilang kandidatura ngayong araw. Sumatotal o mula October 1, nasa 87 na yung total na party list groups na naghain ng kanilang KONA. Ito yung tinatawag natin na Certificates of Nomination and Acceptance. Nasa 78 naman yung total na bilang ng aspirants para sa senatorial race. Andre, kung tatanungin mo ko, lahat ba yan ay tatakbo sa 2025 midterm elections? Ayon sa COMELEC, isa sa ilalim pa sa screening yung lahat ng mga naghain ng kanilang mga kandidatura at posible po na ilalabas yung final list sa Disyembre. Umaasa naman yung COMELEC dahil mas kaunti nga yung bilang ng mga naghain ng kanilang COC bukas hanggang sa Martes, October 8. Ito yung deadline ng paghahain ng COC ay dadagsa nga dito yung mga nais tumakbo para sa party list race at maging doon sa senatorial race para sa 2025 elections. Andre. Live mula sa Manila Hotel, maraming salamat sa update. Gio Robles. Nananatiling payapa ang isinasagawang filing of certificates of candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, wala silang naitalang untoward incidents hanggang ngayon, ika-6 na araw.
Sa kabila niyan, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa bawat tanggapan ng COMELEC para sa mga kakandidatong maghahain ng kanilang kandidatura. Sa Martes, ang huling araw ng COC filing. Susunod, pagsabog ng car bomb sa Russia sa pool sa CCTV. Pagsalakay ng isang grupo na mga magnanakaw sa isang mall sa Amerika sa pool sa video. At Andrea Brillantes, nakatanggap nga ba ng VIP treatment sa concert ng Pelang pop star na si Olivia Rodrigo? Mga kapatid, huwag kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang empleyado ng Russian-controlled nuclear power plant sa Ukraine matapos taniman ng bomba ang kanyang sasakyan. Habang wala pa ring patid ang airstrike ng Israel sa Lebanon laban sa militanteng grupong Hezbollah. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Sa video na inilabas ng Israel Defense Forces, tumambad ang kabi-kabilang military supplies, mga armas, pagkain at iba pang mga gamit sa lagusang yan sa southern Lebanon. Yan daw ang pinagtataguan ng Hezbollah, ang militanteng grupong binakapan ng Iran. 250 meters ang haba ng nasabing lagusan. Ayon sa IDF, diyan tinatago ang mga gamit para atakihin ng Israel, kaya agad nila yung sinelyuhan ng semento. Bukod dyan, wala pa ring patid ang pag-atake ng IDF sa Lebanon para limasin ang mga miyembro ng Hezbollah. Kaya mula kagabi, makapal na usok na ang bumalot sa southern Lebanon matapos ang airstrike. Kabi-kabilang pagsabog din ang naramdaman sa Sinel Field. Pati ang syudad ng Beirut niyanig sa 8 beses na airstrike. Ayon sa Lebanese Health Ministry, 25 nasawi habang mahigit 100 ang sugatan. Posible raw nasawi na rin ang successor ng Hezbollah na si Hashem Safieddin. Matatanda ang September 27 nang mapatay ng Israel sa airstrike ang leader ng militanteng grupo na si Hassan Nasrallah. Umalingaw-ngaw naman ang Iron Dome sa Israel kasunod ng pagtabla ng mga airstrike umano ng Hezbollah. Sa Ukraine naman, patay ang isang empleyado ng Russian-controlled nuclear power plant matapos sumabog ang sinasakyan nitong kotse. Ayon sa report, tinaniman ng bomba ang kotse kaya bigla itong sumabog. Sinabi naman ng Ukrainian Military Intelligence na pinarusahan lang nila ang isang war criminal. Kinundin na naman ng planta ang ginawang pag-atake ng Ukraine. Oil spill naman ang perwisyo sa Pastaza River sa Peru. 12 komunidad ang apektado roon dahil hirap silang makapangisda. Huwebes pa raw nang magka-oil spill mula sa tumagas na petroleum pipeline na konektado sa ilog. Sa ngayon, kontrolado na ang pagtagas at ang oil spill. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawib, News 5. Sa pool sa video, ang pagsalakay ng grupo ng magnanakaw sa isang mall sa Los Angeles sa Amerika. Pagdating sa luxury store, kanya-kanyang dakma ng mamahaling bag ang mga kawatan. Matapos makuha ang gusto, kumaripas palayo ang mga magnanakaw. 2 pang luxury store sa lugar ang sinalakay ng grupo. Sa kabuuan, aabot sa $60,000 o mahigit 3.3 million pesos ang halaga ng mga natangay na luxury items. May mga suspect na raw ang LA Police pero pahirapan ang pagtugis sa mga ito. On a high note, tinapos ng USC Growling Tigers ang Round 1 ng UAAP Men's Basketball Tournament kahapon. Nakuha kasi nila ang ika-4 nilang panalo matapos talunin ang FEU Tamaraws 83-72. Monster game ang nilaro ni Mo Tunkara na nagtala ng 21 points at 17 rebounds. Habang ang point guard ng Espanya na si Fort Padrigao may 14 points at 11 assists. Ball movement daw ang naging susi sa panalo ng UST. Umaasa naman ang FEU na babaliktad ang kanilang kapalaran pagdating ng second round. Sa Game 2, tinalo ng National University Bulldogs ang Ateneo Blue Eagles 78-68. Dynamic duo sina Ken Padrones at Jake Figueroa na nakapagtala ng 18 and 15 points respectively. Bumida naman si Andrew Bongo na may 17 points at 4 rebounds para sa Ateneo. Heto na ang second win of the season para sa Bulldogs habang nananatili sa isa ang panalo ng Eagles.
Pinoys couldn't be happier sa unforgettable Guts World Tour in Manila ng Philampop artist na si Olivia Rodrigo sa Philippine Arena kahapon. Hindi nawala sa setlist ni Olivia ang kanyang hit song sa kanyang debut album na Deja Vu at Traitor. Si Olivia perform sa pag-iikot sa stage. Pero dito mas kinilig ang Pinoy fans. Ang kanyang tank top may nakasulat na Pinoy Pride habang piniflex niya ang kanyang Pinoy roots. Kaya biro ng ilang fans, siya na ang paborito kong insan. Sold out ang concert ni Olivia sa Philippine Arena na may higit 50,000 seating capacity. Ito pa ang dagdag points kay Insan. Mapupunta ang kita ng concert sa non-governmental organization na nakasentro sa women's health. Nilinaw ni Andrea Brillantes na walang VIP treatment sa kanya sa concert ng Philampop star na si Olivia Rodrigo. Bago ang concert kahapon, nag-Instagram story si Andrea na nauna raw siya sa pila. Kapansin-pansin na kaunti ang tao sa kanyang likuran. Ilang oras matapos niyan, dumipensa siya sa mga nasabing binigyan siya ng VIP treatment. Mali lang daw ang nagamit niyang salita. Nauna raw siya sa pila dahil maaga siyang dumating sa venue. Isa lang si Andrea sa libu-libong fans na nanood ng sold-out concert ng Pinoy Pride sa Philippine Arena. Susunod, prequel ng Princess Diaries ginagawa na. At sa viral yan, asong excited maligo, kinagigiliwan online. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Ngayong months, ramdam na ang Christmas vibe sa ilang lugar sa bansa. Sa Christmas capital nga ng Pilipinas na San Fernando, Pampanga, may isang pasyalang nakabubusog sa mata ang mga pailaw. Pasyalan natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Early Christmas gala ba ang trip nyo? Tara, dayo tayo sa Christmas capital ng Pinas, ang San Fernando City. Dito sa isang resort complex, pasyalan natin ang nagniningning na Christmas park na kung tawagin ay Nights of Lights Frozen Dreamland. At sa ika-4 na taon nito, mas pinatindi pa ang holiday experience na hahanap-hanapin nyo. Unang-una yung non-stop entertainment namin. Pangalawa yung light display. Speaking of light display, milyong LED Christmas lights, paandar! Lights overload. Walkthrough tayo. Selfie-selfie. Groovy-groovy. Happy weekend mga kapatid! Agaw pansin din ang makislap na holiday castle attraction na ito. At mas lalo pang pinaningning ng mga paborito mong superhero at fan characters na sasalubong sa'yo. This time, mas pinarami pa sila. Aabot lang naman sa 85. Ang dami nun, ha? Kaway-kaway nga dyan, mga Lodi Cakes. Enjoy na enjoy din ang mga bata at feeling bata sa mga performers sa Stage Castle. At kung gusto nyong maka-experience ng snow, let the winter's magic begins! Ang sarap dito at alam nyo ba na dati itong wave pool pero ngayon ginawa na nilang pump pool. Just a snowflake away, ika nga ng balikbayan na si Mang Roy. Kasama niyang pinasyal ang pamilya para masulit ang maikling bakasyon sa Pinas. Winter Wonderland feels naman ang buong pamilya ni Janet. Damang-dama ang frosty excitement. Super enjoy at saka ang ganda ng lugar. Tsaka yung mga babies ko, nag-enjoy sila. Para kami nasa ibang bansa. Teka muna, alas 7 na pala. Grand fireworks display na. Ang ganda! Happy New Year, Merry Early Christmas pala. Ang ticket to guaranteed all-out saya and snow vibes, 100 pesos lang para sa matanda.
50 pesos para sa mga bata at libre na ang bibisitang 4 feet pababa. At ang Happily Ever After, nagsisimula ng 5 p.m. hanggang 12 midnight. Talagang feel na feel ang Mala Trip to the North Pole na Christmas Park. Until next gala, Mondi Lopez, News 5. Git-gitang basketball action ang napanood ng PBA fans kagabi, pero sa huli, ang Rain or Shine Elasto Painters ang nanaig laban sa Magnolia Hotshots sa kanilang do-or-die Game 5. Lamang ng dalawang hotshots sa huling 5 minuto ng laro, pero magkasunod na jump shot ang naipasok ni Andre Carakot para lumamang ang Elasto Painters. Sinubukan pang humabol ng Magnolia pero puro mintis ang kanilang tres. Final score, 113-103. Pasok ngayon sa semifinals ang Rain or Shine, pero bago yan, may isa pang team na inaantay makapasok sa semis. Mamaya kasi, mga kapatid, maghaharap naman ang San Miguel Beermen at ang Converge Fiber Xers. Gaya ng ROS at Magnolia, do or die na rin ang SMB at Converge. Mamayang 7:30 p.m. po yan sa Inares Center sa Antipolo, Rizal. Mula PBA, ito kasalukuyan naman naglalaban ang UE Red Warriors at ang Adamson Soaring Falcons para sa Season 87 ng UAAP Men's Basketball Game. At live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, pakikwento nga nung update dyan. Andre, umaatikabong basketball action nga ang nagaganap ngayon sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament dito sa Mall of Asia Arena. At ang ating mga Pinoy hoop fans talaga namang nag-e-enjoy sa isang mainit at matinding bakbakan na ongoing sa ngayon. Yan ay sa pagitan ng UE Red Warriors at ng Adamson Soaring Falcons, kung saan lamang ang Adamson ng 62-61 with only 55 seconds remaining sa larong ito. Pero kanina, malaki-laki pa ang lamang ng Adamson, pero unti-unting bumabalik sa laro ang UE at ngayon talagang kapanapanabik na ito. Kung sakaling mananalo ang Adamson at makuha ang kanilang momentum, matatapos nila ang first round with a 4-3 record. Samantalang ang UE naman, kung makakapull ng upset, makukuha nila ang kanilang ikalimang panalo sa loob ng 7 laro. Pero ang mas inaabangan ng marami ay ang finals rematch sa pagitan niyan ng LaSalle Green Archers at UP Fighting Maroons. Bagamat reigning champions ang Green Archers, lamang naman sa momentum ang UP na wala pang talo sa 6 na laro. Ang LaSalle naman kasalukuyang second place sa standings with a 5-1 record. Ang UST naman humahabol pa with 4-3 record, samantalang may 2 panalo naman ng NU at tig-isang panalo ang FEU Tamaraos at Ateneo Blue Eagles. Yun nga lang, questionable pa rin mamaya kung makakapaglaro ba ang star guard ng UP na si JD Kagulangan. Matatanda ang hindi nakapaglaro si Kagulangan sa kanilang laro kontra UST noong nakaraang araw. Pero hindi pa rin kukulangin ang opensa ng UP na pangungunahan ni na Francis Lopez, Terence Fortea at big man Quintin Meliora Brown. Ang LaSalle naman, nais bumawi mula sa mapait nilang pagkatalo sa UE at nais tapusin ang first round on a winning note sa pangunguna ng duo ni na MVP Kevin Kembao at Mike Phillips. Sa ngayon nga, ilang segundo na lamang ang nalalabi sa bakbakan sa pagitan ng UE at ng Adamson at maya-maya lamang po, bandang alas 7, magsisimula na ang main event sa pagitan ng De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons. At yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa iyo, Andre. Magandang bakbakan yan, LaSalle UP. Maraming salamat mula sa MOA Arena sa Pasay City, Ian Suyu. Magkakaroon ng prequel ang blockbuster film na The Princess Diaries. Mismong ang bidang si Anne Hathaway ang nagkumpirma niyan sa kanyang Instagram account. Sabi ng Oscar Award-winning actress, tuloy ang fairy tale dahil miracles happen. Gumanap si Anne bilang si Mia Thermopolis, tagapagmana ng trono sa Kingdom of Genovia. Ipinalabas ang Princess Diaries noong 2001 at sinundan ito ng sequel noong 2004.
Nikki, Andre, medyo maulan yung panahon eh. Tanong ko sa inyo, kapag ba maulan yung panahon, kinatatamaran nyo bang maligo minsan? Sasagutin ba natin Oo. to? Sasagutin pa natin. Hindi. Oo. Hindi kasi minsan malamig talaga eh, di ba? Pero pag tumatakbo ako pagkatapos, matiligo yan. Pero hindi ako at least once a day. Ako, hindi kailangan talaga. Yes, Kahit kailangan. malamig, Kahit umulan. isang beses Ako lang. man, hanggang 3 beses pa ako pag minsan. Yan. Ito, masabi ko lang, wala kayo sa isang asong viral na super excited kapag it's ligo time. Aba! 1, 2, 3, go! Tumalon sa balde. Ayan. Swimming ka na. Kahit nga wala pang tubig ang batya, sumampa na agad ang cute at chubby dog na si Panda. Nang buksan ng kanyang fur mom ang gripo, ayun, excited na tumalon si Panda at feel na feel niya ang running water. Sana lahat ng aso ganito, no? Si Booker, hindi ganito eh. Sabi na eh. Takot maligo eh. Ayon po sa kanyang fur mom, mahilig daw po talagang maligo si Panda. Maraming netizens, syempre, yung natuwa dyan. Katunayan, may higit 9 million views na po yan sa Facebook. Cute. Mga kapatid, 80 days na lamang po at Pasko na. Wow! At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.